Hello! Pinagdududahan na nga po kayo na kayo-kayo lang ang nananalo dyan. Tapos, para mapasinungalingan yan, naglabas kayo ng larawan na inedit nyo naman. Anong isipin ng taong bayan? Lalo tuloy, tumindi pa ang hinala na wala talaga nang nanalo dyan sa PCSO kung hindi kayo-kayo. Alam nyo, hindi naman kinakailangan kasi magsinungaling. Kung nagsasabi talaga ng totoo, yung pag-edit ng larawan, yan po isang pagsisinungaling. Di ba po? Alam nyo po, pag nawala ang tiwala ng tao dyan, sino pa ang bibili ng ticket ng PCSO? Wala na. Miski pa mag-online tayo, kung ang paniwala ng tao ay hausaw naman at wala talagang nananalang totoo dahil sila rin ang nananalo, bakit ka patataya? Kaya nga po ako, hindi na ako tumataya. Baka kinakailangan palitan ng mga personalidad dyan sa PCSO para mabalik yung tiwala ng taong bayan nang sila'y bumili uli ng mga ticket. And for the sake of restoring the integrity of PCSO, sana nga po, voluntaryo na silang magbitiw. Humanap na lang sila na ibang trabaho siguro sa gobyerno. Malalakas naman sila sa administrasyon, no? Bye! Sinabi ni Senator Amy Marcos, si super ate to the President, Guinness Book of World Record holder ang PCSO sa dami ng mga nananalo sa kanilang mga bola. Abay, mantakin nyo ha, minanalo ng 560 million. Bago dyan, minanalo ng 49 million. Now, ang Marites, abay, baka walang totoong nangyayari. Baka, Marites naman po to ha, dito katotohanan. Baka naman magreklamo na naman sila na ako'y nagpe-fake news. Inuulit ko lang Marites na baka ang nananalo, sila-sila rin at ginagamit daw na fundraising. Now, para mapasinungalingan to, anong ginawa ng Mel Robles? At ito naman po ay base sa hearing ng Senado. Abi, nag-publish ng picture, di umano na isang nanalo. Kaya lang, napansin ng mga netizens, uy, yung picture ng nanalo, edited. Actually, sa totoo lang, hindi ko alam bakit obvious na edited yan, no? Ito yung larawan. Pero mukha kang edited kasi tignan niyo yung hawak na cheque, no? Parang superimpose yung larawan. Inamin naman ng Mel Robles na edited at ang dahilan daw ay para itago ang identity for security purposes. Hello! Pinagdududahan na nga po kayo na kayo-kayo lang ang nananalo dyan. Tapos, para mapasinungalingan yan, naglabas kayo ng larawan na inedit nyo naman. Anong isipin ng taong bayan? Lalo tuloy, tumindi pa ang hinala na wala talaga nang nanalo dyan sa PCSO kung hindi kayo-kayo. Dahil kayo mismo umamin na heavily edited yung larawan na yan. Alam nyo, hindi naman kinakailangan kasi magsinungaling. Kung nagsasabi talaga ng totoo, yung pag-edit ng larawan, yan po isang pagsisinungaling. Di ba po? So ngayon, mas lalo pang nabuo sa isipan ng tao na baka nga walang nananalo dyan at sila-sila lang ang nananalo. Alam niyo po, masakit sa akin yan. Bakit? Marami pong hindi nakakaalam sa inyo. 3 buwan po ako naging corporate secretary dyan sa PCSO noong panahon ni Serge Valencia. Kaya po 3 buwan lang, lumabas yung appointment ko sa UP as full-time professor. So, pinili ko na maging professor sa UP kesa manatili sa board ng PCSO. Pero nakita ko po talaga kung gano'ng ka-epektibong mabigay ng tulong medikal ang PCSO. Unang-una sa lahat ng empleyado, kasama na po ako doon. Abay, libre po lahat ng gamot ko bilang isang diabetic. At kung magkakasakit, sagot na rin. At talaga naman po ang mga mahihirap, ang inaasahan lamang, medical assistance galing sa PCSO. Nung tayo po ay naging kongresista at sinulong natin ang universal healthcare, ang isa sa pinanggagalingan ng pondo para mapondohan itong libreng gamot at libreng paggamot, kalahati ng kita ng PCSO, kalahati ng kita ng PAGCOR, sin taxes, at saka yung annual appropriations. No? So ganyan ka-importante po at ganyan kalapit sa puso ko ang PCSO. Hindi lang dahil minsan ako'y naging kabahagi ng pamilya ng PCSO. Kung hindi, kung wala pong PCSO, hindi po mapapatupad yung pinaka-importanting batas na aking naisulong bilang isang kongresista, ang universal healthcare. So ayaw ko po na pinagdududahan ng tao kung talagang minananalo dyan sa PCSO. Alam niyo po, pag nawala ang tiwala ng tao dyan, sino pa ang bibili ng ticket ng PCSO? Wala na. Miski pa mag-online tayo, kung ang paniwala ng tao ay hausaw naman at wala talagang nananalang totoo dahil sila rin ang nananalo,
bakit ka pa tataya? Kaya nga po ako, hindi na ako tumataya dyan eh. Hindi sa dahil na dati naman ako tumataya, no? Pero siguro wala lang talagang panahon at miski may online na, no? Pero sana nga po, hindi na ginawa yan ng PCSO na inedit pa nila yung larawan na ginagamit nila para pasinungalingan na wala naman totoong nangyayari dyan sa PCSO. Lalo lang silang lumubog sa kumunoy kumbaga. Ngayon, mas matindi ng pagduda ng tao na wala talagang nananalo dyan sa pag-amin sa pag-edit ng larawan na yan. Alam mo, para maibalik ang transparency dyan, unang-una, yung dapat tinetelegraph ang pagbobola. Pangalawa, dahil alam ko po doon sa train law na inalis na rin yung tax exemption ng mga panalo ng PCSO, dapat ang BIR na ang magsabi na binawasan na talaga nila ng buwis yung panalo miski hindi sabihin ng identity. Ako po'y naniniwala naman na kita nyo yan. Kung malaman ng taong bayan kung sino yung nanalo ng 560 million, baka sila nang susunod na maging biktima ng kidnapping, no? Dahil yung ganyan karaming cash, talaga namang magiging target ng mga kidnappers for ransom, no? So, hindi naman dapat talaga isa publikong identity, pero dapat meron pa rin transparency at dapat pinagkakatiwalaan ka ng taong bayan. Alam nyo, mahirap sabihin to, no? Pero sa tingin ko, talagang nagkaroon ng dagok sa tiwala sa PCSO na nanggaling pa sa kanila na inedit nila yung larawan na yan. Baka kinakailangan palitan ng mga personalidad dyan sa PCSO para mabalik yung tiwala ng taong bayan nang sila'y bumili uli ng mga ticket at magpusta online nang sa ganun. Lumaki naman po ang kita ng PCSO dahil pag mas malaki ang kita, mas malaki po ang pondong mapupunta para sa libreng gamot at libreng paggamot sa universal healthcare. Oo nga pala, no? Bago tayo magpatuloy, no? May lumabas din na balita na apparently, yung mga namumuno ngayon sa PCSO, kinasuhan din dahil dati silang nagtatrabaho parang sa LRT at ngayon po ay may hinaharap din silang mga kaso. Well, hindi pa naman po yung conviction, no? So, meron pa silang presumption of innocence. Pero sa panahon ng pinagdududahan na sila lang nananalo, lalabas pa yung balita na nakasuhan sila ng graft dahil doon sa kanilang trabaho na bago lumipat ng PCSO, lalong nadagukan ng tiwala dyan sa PCSO. Kung ako sila, voluntaryo na ako magbibitiw for the sake of the institution. Dahil sa mulat-mula naman po talaga, itong Philippine Charity Sweepstakes Office ang siyang inaasahan ng mga mahihirap para sa kanilang mga pangangailangang medikal. So for the sake of the poor and for the sake of restoring the integrity of PCSO, sana nga po, voluntaryo na silang magbitiw. Umanap na lang sila na ibang trabaho siguro sa gobyerno. Malalakas naman sila sa administrasyon, no? So, hindi naman po sila mawawalan ng